Maraming kantang sumikat sa buong mundo, mga himig na lagi nating sinasabayan dito. Mula OPM hanggang internasyonal na tugtugan, kasama sa alaala ng bawat henerasyon. May mga kantang pampasaya at pampakilig, may mga awiting nagbibigay lakas sa dibdib. Paulit-ulit nating inaawit ng buong sigla, pero minsan di natin alam kung saan nagsimula. Sino kaya ang inspirasyon? Anong kwento ang naging dahilan? Bakit naisulat ang bawat taludtod? At bakit tumimo sa puso ng panahon? Tara na't ating alamin ang lihim na gustong sabihin sa bawat kantang ating naririnig. May kwentong nakatago sa likod ng himig. Hindi lang ito basta musika, may kasaysayan at may alaala, mga awiting minahal ng sambayanan, may pinagmulan at kahulugan. May kantang isinulat dahil sa pag-ibig, may awiting bunga ng lungkot at hinagpis, may himig na alay sa bayan at... Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Meron ako may paririnig ko sa inyong kanta na maaaring hindi kayo familiar dito. Pero sa mga nabuhay o ipinanganak noong 60s hanggang 70s, o sabihin natin noong 80s, familiar kayo sa kanta ito. So, ready? Ito yung kanta. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Won't tie a yellow ribbon round the old oak tree? It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay in the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Yan ang pag-uusapan natin sa oras na ito. So magandang gabi sa inyong lahat. Praying na nasa mabuti tayong kalagayan. Ang ating pag-aaralang kanta ay maaring alam mo na, o maaring konti lang iyong nalalaman, o maaring wala ka talagang alam, o maaring hindi ka interesadong malaman. Ganun pa man, kung nagkaroon ka ng curiosity tungkol sa kantang ito, let's go! Ang kantang ito ay ang Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. So, ano ba to? Ano ba ang background nitong kantang ito? Ang kantang Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree ay inilabas noong 1973 nina Tony Orlando and Dawn. Ito ay sinulat nina Erwin Levine at L. Russell Brown. Ito ay kwento ng isang lalaking nakalaya mula sa bilangguan. Okay, matapos ang 3 taon, sabihin nakulong siya. Hindi naman sinabi dito kung siya ay murder. Basta, 3 taon siyang nasa bilangguan. Ang nangyari, pauwi siya, sakay ng bus. May takot at pag-aalinlangan siya kung tatanggapin pa siya ng kanyang minamahal o hindi. Dahil hindi natin alam kung siya ba ay may asawa o maaring may naghihintay sa kanya, maaring may pamilya siya. Basta yun lang naman ang sinabi rito. Kaya sa sulat, humiling siya ng tanda. Kung tatanggapin pa siya, magtali ng dilaw na ribbon sa lumang oak tree.
So parang lumalabas na siya ay malapit ng makalaya, kaya ang ginawa niya, siya mismo ay nagpadala muna ng letter. Parang may advance ano na siya. May advance na paalala na ako ay lalaya na, nagbigay na siya ng letter. At sabi niya, mapapatunayan ko lang na talagang tatanggapin nila ako, sabi nung bilanggo, kung sakaling maglagay siya ng yellow ribbon round doon sa All Oak Tree. So alam niyo ba naging worldwide hit ito? Number 1 sa US, sa Australia, sa UK at New Zealand nung panahon na yan, nung 70s. At may cultural impact ang kantang ito. Ito ay ginamit ang dilaw na ribbon bilang simbolo ng pag-asa sa mga sundalo at bilanggong Amerikano or POWs noong pauwi na sila mula sa Vietnam War. At sa Pilipinas naman, naging simbolo rin ito ng People Power Revolution noong 1986. Yan yung pinaka-cultural impact nitong kantang ito na alam ko na siguro every Sunday, pag Sunday kasi napapakinggan natin yung mga kantang to. Mga hit back. Okay. Ngunit higit pa sa kasaysayan, ito ay kwento ng pag-asa, kapatawaran, at pagbabalik loob. So, tingnan niyo naman ang lyrics. I'm coming home. I've done my time. I'm coming home. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'll soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Di ba ang ganda ng lyrics? Tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus. Forget about us. Put the blame on me if I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Kasi parang lumalabas doon na paalis na siya, nakasakay siya sa bus. Siyempre, nandun siya, may mga kasama siya. Okay. So, along the way, siguro nakikita niya na doon sa nakita niya na siguro doon sa street na yun, maraming mga may mga oak tree. Hindi pa niya nakikita. Siyempre, maybe, pag malapit na doon sa kalsada, o malapit na doon mismo sa bahay, ang magpapatunay na talagang mahal niya, yung mahal niya, yung asawa niya, o di ka, yung girlfriend niya, o yung kanyang mga anak, ang basehan, yung yellow ribbon. So, yan. Napakaganda, di ba? So, sabi pa rito, bus driver, please look for me. Because I couldn't bear to see what I might see. Parang sinasabi, parang kahit yung bus driver, please, tingnan mo kung talagang may yellow ribbon doon sa oak tree. Okay. Bitin siya Parang hindi niya alam kung anong mangyayari. Parang kinausap niya yung bus driver na makikita niya doon pa lang sa unan, makikita niya kung yun ay may mga kulay dilaw na ribbon. Di ba? I'm really still in prison and my love, she holds the key. Ibig sabihin, ang key para malaman na talagang mahal niya ako kung mayroong mga yellow ribbon. A simple yellow ribbon, what's I need to set my free. I wrote and told her, please. Yan. Ano ang nangyari? Tingnan natin sa bandang huli. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Now the whole damn bus is cheering. And I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old oak tree. Yan. So, yung mga kasama niya sa bus, sigawan sila. Bakit?
hindi siya makapaniwala na ang dami siyang nakitang mga yellow ribbon. Ibig sabihin, bandang huli, wow, kung i-imagine mo, di ba, yakapan, maaari yung kanyang mga mahal sa buhay, yung pagbaba niya doon sa bus, naninilaw, yung mga old oak tree. Wow, di ba napakaganda? Nakakaiyak, pero totoo ito. Di ba? Hindi lang isang ribbon lang talaga, kung isang daang ribbons ang kanilang nakita. Isang masaganang kapatawaran, pagmamahal, pagkasabik. Yan. Ito rin ay kwento ng pag-asa at pagbabalik loob. So, di ba, ganda? Parang nagiging dahilan na may simbolo ng pagmamahal dahil nga sa nangyaring yon. So, ano bang application ito sa ating buhay? Kasi, siyempre, kanta lang yan. Hindi natin alam kung yun ay kinumpos lang o talagang nangyari talaga ito sa buhay ng nagmamahalan noong panahon. Pero nga, katulad ng sinabi ko kanina, ginamit itong kantang to nung panahon ng Vietnam War, nung natapos na ang gera between the United States and then Vietnam, and then may mga POW, yung prisoners of war, marami kasing mga nakulong. Ibig sabihin, nung pauwi na, naging simbolo yan ng pag-asa, pagtatapos, and then reconciliation, pagbabalik. Ang tanong ko, may kahulugan ba yan sa ating buhay? Yan. Mga siguro kaibigan, sa ating buhay, marami tayong mga yellow ribbon moments, di ba? Kapag nagkamali tayo, umaasa tayo na nakararanas tayo ng tanda ng kapatawaran. Okay. Kapag nagkasala tayo, umaasa tayo na tatanggapin pa rin tayo ng ating mga mahal sa buhay, ang pamilya, ang community, umaaring higit sa lahat, ang kapatawaran ng Diyos. Diba? Maaring sa personal na pag-uusap o maaring hindi nagkasundo ang magkaibigan, o maaring gano'n na hindi kayo nag-usap ng matagal, tapos nagpakita ka ng, sabihin na, wag na yun yung yellow ribbon, kundi, nang pumunta ka doon sa isang lugar, nagsuot ka ng kulay dilaw, na nagpapakita na reconcile na tayo. Di ba, napakaganda. Katulad itong background ko ngayon, di ba? Yellow. Yan ay nagpapakita ng kapatawaran, pag-asa, reconciliation. Di ba? Sana makaranas tayo ng ganyan. Kasi hindi naman maganda na habang panahon na sa paghihiwalay dahil nga sa hindi pagkakasundo, hindi maganda hanggang sa ngayon. So, yellow ay simbolo ng pagkakabati, pag-asa, kapatawaran, pagkakasundo. Di ba? Tulad ng bus na nag-cheer, kasi doon sa bus, nag-cheer yung mga tao. Tayo na itinatawag na magalak sa pagbabalik loob ng kapwa. At sa modernong panahon, ang dilaw na ribbon ay paalala na may pag-asa sa bagong simula, di ba? Kahit gaano kalalim ang ating pagkakamali o hindi pagkakasundo, may kapatawaran at pagtanggap. So, ano ang spiritual reflection nito sa ating buhay? Sabi sa Bible, sa 1 John chapter 1:9, ngunit, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Tulad ng lalaking umaasa sa ribbon, tayo rin ay umaasa sa kapatawaran ng Diyos. Ito rin ay pagbabalik loob. Sabi sa Book of Luke chapter 15 verse 20, malayo pa sila'y natanaw na ng kanyang ama at siya'y kinaawaan nito. Patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan.
Di ba? Dapat tayo kung nakakaintindi tayo ng pagpapatawad, tayo mismo ang magbibigay ng pag-i-initiate para magbigay ng pag-asa yung iba na nagkamali at ganoon din naman tayo sapagkat tayo ay mga makasalanan talaga. Sana ganun din tayo sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Kasi sabi nga sa Biblia, kung hindi tayo magpapatawad, hindi na tayo matatawarin. Ngayon tayo rin ay mga nagkakamali. Dapat matuto rin tayong magpatawad o humingi ng tawad. Ang oak tree ay parang cross, tanda ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Di ba? Sabi din sa Luke chapter 15 verse 7, "Kinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi, kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi." Di ba? Napakaganda. Tulad ng bus na nag-cheer, ang simbahan, ang congregation, at ang langit, ang Diyos mismo, ay nagagalak sa pagbabalik loob ng mga taong matagal na nawala. Ayan. So mga kaibigan, mga kapatid, ang tie, a yellow ribbon round the oak tree, ay hindi lang kanta. Isa itong paalala na ang Diyos ay laging handang tumanggap sa atin. Kahit gaano katagal, kahit gaano kalalim ang ating kasalanan, may kapatawaran at bagong simula. Tanda natin, ang dilaw na ribbon ay larawan ng biyaya ng Diyos at sa krus, nakita natin ang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal. Diba? So, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag niyong kalimutan i-share, i-like, at maaari i-subscribe para susunod ng mga kanta na ating tatalakayin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Wow, napakaganda. Diba? Ganda talaga. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you believe, if you receive my letter telling you I'm soon free, then you'll know just what to do. If you still want me, if you still want me, oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay in the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na ating pag-aaral ng mga kanta interpretative. God bless you.